Pagkatapos matalo ng dalawang sunod nitong San Miguel Beer, ang huli dito sa overtime kontra sa NLEX Road Warriors, may posibilidad kaya na palitan na nila itong si Jordan Adams at ang kunin na itong si Miles Powell. Mahusay naman itong si Adams, kaya lang obviously medyo nakukulangan ng management sa kanya at hindi siya yung tipong go-to import. Kaya alam naman natin na kapag ang teams ay natatalo sa isang conference na may import, usually yung import talaga pinapalitan. Kaya huwag na tayong magulat kung palitan nga ng San Miguel Beer itong si Jordan Adams at subukan nilang kunin itong si Miles Powell. Itong si Miles Powell, kilalang scorer yan, at yan ang babagay dito sa San Miguel Beer dahil kapag nag-i-struggle yung iba nilang player, yan ang pwede nilang puntahan at gamitin. At proven na yan si Miles Powell at alam natin na di kalibre talaga yan at sanay na at kabisado ang laro dito sa PBA. Kaya tignan natin kung makukuha ng San Miguel Beer itong si Miles Powell at maidadagdag dito sa kanilang lineup. Kung sakasakali nga na ito ay matuloy, masasabi natin na mas gaganda ang tsansa ng San Miguel Beer na makaabante dahil sa ngayon medyo delikado yung kanilang sitwasyon dahil susunod pa nilang makakalaban ay itong rain or shine na wala pang talo. At alam natin na rain or shine ngayon ang pinakamainit na team dito sa PBA. Kaya abangan natin ang gagawing pagbabago ng San Miguel dito sa kanilang import. Dahil alam natin ang management ng San Miguel, maikli ang PC niyan pagdating sa mga talo at madali silang gumagawa ng paraan para ito ay mabago kaagad. At sa ngayon may presyo na talaga kay George Gallant na mag-deliver dahil yung dalawa nilang panalo kontra do sa mga teams na mahina at import at yung isa pa nga yung Blackwater Bossing ay walang import. Kaya medyo deceiving pa nga itong record ngayon ng San Miguel at posible na mas hindi pa yan maganda. Mukhang kinakausap na ni Coach Tim Cone itong si Isaac Go para mas pag-improve ang kanyang performance. Marami na kasing nakapapansin talaga na hindi maganda ang nagiging laro nito dito sa Barangay Ginebra at yan ang dahilan kung bakit sila nag-i-struggle. Alam natin na bago pa itong si Isaac Go dito sa Barangay Ginebra, pero sabi nga nila hindi yan excuse dahil itong si Isaac Go naman ay isang professional at syempre dapat kung 3 games na nagkaroon na siya ng panahon para mag-adjust dito sa laro niya sa Barangay Ginebra. Itong si RJ Barrientos nakapag-adjust na, so kinakailangan nag-adjust na rin siya. Pero obviously hirap pa itong si Isaac Go, kaya ngayon ay kakausapin na siya ni Coach Tim Cone para i-demand na i-improve ang kanyang performance. Dahil kinakailangan ng Barangay Ginebra na itong si Isaac Go ay gumanda ang laro para masiguro sa sila mas magiging maganda ang tsansa para sa darating pa ng mga games dito sa Governors Cup. Hindi kakayanin ni Japet Aguilar at ni Justin Brownlee na sila lang ang bubuhat dito sa Ginebra dahil kinakailangan nila ng katulong at yan ang dahilan kung bakit kinakailangan itong si Isaac Go, si Stephen Holt at si RJ Barrientos ay mag-step up na sa opensa, pati na ito si Scotty Thompson at Maverick Misi. At yan ang dahilan kung bakit kakausapin na ni Coach Tim Cone itong si Isaac Go para masiguro nagaganda ang kanyang performance. Kaya abangan na lang natin kung anong magiging resulta nito para dito sa Barangay Ginebra, kung yung pep talk na gagawin ni Coach Tim Cone dito kay Isaac Go ay makakatulong para doon sa next game niya ay gumanda yung kanyang laro at maging mas effective siya para dito sa Barangay Ginebra. Dahil yan ngayon ang kinakailangan ng Gene Kings para masiguro na sa susunod nilang mga laro ay sila ay makabawi dahil mahirap nang mabaon dito sa mahigpit na laban na Governors Cup. Medyo nag-i-struggle ang tatlong SMC team sa umpisa nitong Governors Cup. 2-2 ang record ng San Miguel, dalawang sunod na yung talo nila. Samantalang 1-2 naman itong Barangay Ginebra at ang Magnolia Chicken Templados. Marami nag-expect na mas maganda ipapakita ng tatlong nabanggit na team dahil solid daw yung mga import nila, of course. And gumawa nga ng trade ang Barangay Ginebra para mapalakas yung kanilang lineup at pabatain. Pero so far hindi yan nangyayari at marami ang nadi-disappoint dito sa performance ng SMC. At syempre ang management ay hindi natutuwa dito, kaya asahan natin na kung hindi mag-i-improve ito ay magkakaroon ng mga trades itong San Miguel, Ginebra at Magnolia. Hindi pa natin alam kung ano magiging sitwasyon dito, pero malamang mauna dyan itong San Miguel dahil sila parang pinakadelikado dahil sunod-sunod yung talo nila
at yung panalo nila ay laban sa mahihinang teams. Kaya ngayon abangan natin kung ano gagawin ni Alfrancis Chua para mabago ang sitwasyon dito sa SMB. Pero itong Ginebra at Magnolia tsak minamataan din nila yan para siguraduhin na makababawi din sa mga susunod na laro dahil kinakailangan siguraduhin dito si Alfrancis Chua na yung tatlo niyang teams ay palaging ready at naglalaro dahil alam natin napakataas na expectations ng mga fans dito sa SMC teams at kinakailangan palaging at least semis umaabot o kaya ay nakakaabot ng finals. Ang inaasahan nga nila dahil dito sa mga trades na ginawa ng Ginebra at Magnolia na matutuloy nila yung domination sa PBA. Pero parang hindi ganyan ang nangyari kaya abangan natin kung meron pang magagawing panibagong transactions itong si Alfrancis Chua para mapalakas itong tatlong nabanggit na koponan. Ang maliwanag dito, hindi papayag ang SMC na sila ay hindi na maging dominant at ma-overtake ng MVP group at pati na ng independent na mga teams. Ang Converge Fiber XS ay isa doon sa mga teams ngayon na nag-a-adjust pa rin at iniintay ang pagbalaro ni Justin Baltasar. Pero kahit na medyo inconsistent ang kanilang performance ay happy naman ang management so far sa nagiging resulta nito. At alam nila na kapag dating ni Baltasar at Ben Phillips ay magiging mas maganda laro nila. Kontento rin sila dito sa kanilang import at ang balita ay mukhang hindi na ite-trade ng Converge Fiber XS itong si Shawnee Winston at itong iba pa nilang players. Hindi pa sigurado kung ito si Jeyo Ambohota ite-trade pa rin. Pero maliwanag dito, ever since nagbago ng coaching staff itong Converge, medyo nag-iba na ang ihip ng hangin. At yung mga players na dating nasa trading block ay hindi na ngayon. Kaya abangan natin kung itong Converge ay magkakaroon pa ng pagbabago o hindi na dahil lahat yan ay nakasalalay dito kay Raiko Toroman, kay Franco Atienza at kay Charles Chu. Pero so far, sa tingin nila ay iintayin siguro itong pagdating ni Baltasar para malaman kung ano ba talaga estado ng kanilang koponan. At kung maging maganda laro nila ngayong conference kahit wala si Justin, abay good news yan dahil pagdating ni Baltasar lalong lalakas itong Converge Fiber XS at yan ang inaabangan ngayon nitong team nila. Dahil syempre alam natin, unlimited height yung Commissioner's Cup import. So kapag nandiyan si Baltasar at si Arana, magkakaroon sila ng triple tower na pwedeng ipantapat dito sa ibang teams. At yan ngayon ang inaabangan talaga nitong Converge Fiber XS na gagawin nila. At abangan na lang natin kung itong Converge ay isa doon sa mga teams na magiging dark horse contenders. Hindi lang sa Commissioner's Cup kung hindi dito mismo sa Governor's Cup. Dahil malakas yung lineup nila kahit wala pa to si Justin Baltasar. At baka ma-break na nila yung hold nitong SMC sa pagdodomina dito sa mga championship sa PBA. At syempre, good news yan para sa mga fans na gustong makita na mag-champion naman ang mga independent teams dito sa ating liga. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Talina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., kay Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Ireneo Salangsang, Anthony Alon family, pinapati din natin ng Balaba family, ang Mitch Bagares family, pati na rin si Ireneo Salangsang, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, at binabati din natin ang iba pa nating mga taga-subaybay, katulad na lamang nitong sila RG Bueno at pati na rin itong si Ronald Barbosidad at pinabati din natin itong si Lolito Kakayon, Jervin Chris at si Juan Solege.